So ayun, okay. KGX, kamusta tayong lahat? At ito yung aking graph kahapon. Kung mapapansin nyo, once na hindi ma-break, no, tong area na to, once rejected, possible, biglang pumunta dito sa area na to. So meaning, magandang resistance talaga tong area na to, di ba? So kung mapapansin nyo, ito na yan. So possible, ang tinitingnan natin ulit na area, no, hindi muna ito hindi muna to sa ilalim. No, hindi muna ito. Te-testing muna tayo ulit. Hindi natin alam kung magsa-sideways ba yan or pupunta ba yan dito sa 74,800 or bababa na dito sa resistance natin. So again, good resistance pa rin to for me, no? Good resistance pa rin yan. So ang gagawin lang natin dyan, i-check lang muna natin. So nandito naman tayo sa 4 hours time frame. Titingnan natin kung rejected dito or rejected dito or sideways siya. Once na-reject to dito sa area na to, mga kapatid, no? Possible mag-bounce to, baka pumunta na ng 74, no? Kasi kung titingnan natin, minsan ang nangyayari kasi pag may resistance ka, binabalikan muna yan, no, yung resistance mo, recovery, tapos biglang lilipad, no? And then dito natin titingnan kung mare-reject siya. Kaya lang, kapag nakabuo ulit ako ng additional na support ulit or panibagong resistance, parang yung ginawa natin dun sa isa, ingay ng aso ko, Bear! Diba? Ingay ng aso ko makulit yan eh. Pero matapang talaga yan. Okay? So ngayon, ang mangyayari dito, kung titingnan natin, meron tayong nakikita dito sa area na to. Okay? Ito yung isa nakikita natin. Yan. Tulad ng ginawa natin saan? Teka, baan na natin. No? Dito sa area na to. Okay? So napansin nyo tong area na to, yung una nating ginawa. So, nung nakita natin, huminto dito bumaba ulit, huminto ulit So gumawa tayo ng resistance. Okay? So ngayon, ang tinicheck natin ngayon di sa area na to, so far 1, 2, 3, 4, 5. So limang rejection na yung nakikita ko dito Kumbaga parang every time na pumupunta siya sa ganyang price, nare-reject siya. So for me, magkakaroon tayo ng panibagong resistance. Pero still, sabi ko nga, hayaan ko muna yan. No? Hayaan ko muna. So titingnan muna natin, hindi pa ito yung pinaka-resistance natin. Ito muna. Ngayon, kapag nag-retest to dito sa area na to, tapos hindi niya pa rin binasag yan, magandang resistance na to. No? Magandang resistance na to. Baka matulad to dito sa area na to. Okay? So, for me, tulad ng sinasabi ko, lagi ako nag-analyze kung ano yung mangyayari. So, yan yung ginagawa natin. So, dapat ang importante, alam natin yung support and resistance. Depende yan, marami kasing klaseng support and resistance Pwede kayong gumamit ng mga indicator, di ba? Pwedeng symmetrical triangle, pwedeng maghanap kayo kung anong triangle ang nakikita nyo, may bull plug ba, may bear plug ba, di ba? Ang dami niyan, no? Pero ako kasi laging ano lang ako, no? Laging naka-horizontal, laging naka-vertical, minsan ganun lang yung tini-check ko. Tapos tinitingnan ko saan pa laging nare-reject to. Yun lang yung ginagawa natin. Tapos uupo lang ako, tapos katulad nito, di ba? Nagdi-discuss ako ngayon na on the spot, parang ganun siya. Diyan ako mahanap. Okay? So far, ito yung ginagawa natin dyan. Okay? So ngayon, again, yung ano natin, bumili na ako dito pero sa Ethereum, hindi pa ako bumibili and Ethereum and ADA, wala pa. Hindi pa ako bumibili sa kanila. Pero mamaya, susubukan natin. So far kasi rejected to. No? Ito yung isa sa nakita natin. Tingnan natin lang dito kung babalik. Yun lang naman yung hinihintay natin dyan. And then sa mga news naman, wala tayong nakikita. Kasi sarado to ngayon. Hindi to magbibigay ng news kasi, ay hindi, ano pala ngayon? Friday. Friday pala sa US, bukas pa. So far, BlackRock bumili ng 231 million ng Bitcoin after magbenta kahapon ng nasa 300 plus yata. Bumili siya ngayon. Okay? So, kulit no? Kulit nila mag-DCA no? And then, syempre still net asset pa rin ni BlackRock is nasa 53 billion. Kung titingnan natin, talagang yung mga binibenta niya barya-barya pa lang. Okay? Barya-barya pa lang Tapos nakikita nyo, lahat ng institution, halos lahat na nandito sa top 10, yung 5 bumili. Okay? For the ETH naman, so negative 21 million si ETH, XRP positive. Si XRP ang nag-iba ng track Laglag si BTC, laglag si Ethereum, si XRP biglang lumipad. From 1.1 nag 1.5 yata kagabi, no? So, iba galaw ni XRP, no?
Kaya medyo ano to, medyo tinitingnan ko na si XRP ngayon. Solana wala pa, hindi pa tayo ano kay Solana. Wala pa tayong tiwala diyan kay Solana, no. Hihintayin pa natin kung ano yung possible mangyari sa kanya. So far, eto muna, ang ganda nito. So sa TikTok ay sa Twitter naman, wala akong masyadong nakita. Pero ang nakita ko lang dito yung kay CJ Binance nung nakaraan, no, na sabi niya poor again, no, ibig sabihin nung poor again niya, parang nangyari to nung nakaraang 2022 February, yun din yung sinabi niya from 60,000 to 30,000 daw. So ngayon from 126 to to 60,000. So doon niya sinabi yun, okay? So ngayon, ang titingnan lang natin dito again kung paano mangyayari ngayon sa galaw ni BTC. So pero ako tulad ng sinabi ko, basta below 75, bumibili ako. Again, pinapakita natin yan ng actual. Okay? Tawa man kayo ngayon, walang problema yan. Tulad ng sinabi ko, iba ang DCA. Ang DCA ay dollar cost averaging na kung saan hindi ka nag-all in. Okay? 500, 500, 500, 1,000, mga ganyan. Or maximum 30,000 per month. Parang ganyan siya. So, ganun din. Ulit, pag bumagsak siya ng 50,000, ganun ulit. Nasa maximum ganun ulit tayo. Pag bumagsak ng 60,000 US, parang ganun din. So basta bumaba siya ng 75, okay lang 'yan, 'di ba? So kung titingnan niyo naman, no, kung everyday ang buying mo. Ito kasi dito hindi ako everyday nag-buy no? Nag-buy ako kaagad dito ng mabilisan eh. Ito daily to, ito daily, no? So dito nag-buy lang ako ng mabilisan dito eh. No, pero still, tulad ng sinabi ko, walang problema 'yan. Kasi nga barya-barya sila, tigo 1,000 lang siya. Okay? So ngayon, pag bumagsak yan, so buy ulit. Basta kinabukasan, buy ulit ako. Okay? Kahit anong mangyari, basta below 75, bibili pa rin ako niyan. Nakita nyo, di ba? So, nakita nyo kung paano yung disiplina. O, pwede naman akong bumili dito eh. Pero still, sabi ko, everyday. So, buy ako dito. Okay? So, yun lang naman sa ngayon, KGX, yung ating mga pag-uusapan. Ang importante, alam lang natin kung ano yung nagiging galaw ni BTC. So, again, sana itong area na to, parang ito. No, syempre once ma-break naman 'yan, no. Basta hinihintay ko muna baka mag-recover dito eh. So pag nag-recover 'yan dito at umangat 'yan dito, na-break to, possible to. Pero kapag 'yan rejected, possible baka magkaroon ulit ng downside. Okay? So, yun lang KGX at saludo sa inyong lahat. Sa mga wala pang Bitonix diyan, no. Gamitin niyo na yung link natin dyan sa description and soon, malapit na, gagawa tayo ng group para at least kahit papaano, doon tayo nag-uusap-usap, no? Hindi sa Facebook, no? At least meron tayong group na kung saan lahat tayo nakakapag-suggest. Okay? Bawal lang mayabang doon, ha? Okay? So, yun lang. Saludo sa inyong lahat.